celebrate ang bahagi po ng membership month. Ito po yung panahon ng renewal at patuloy na covenant kay Jesus. Kaya pakinggan po natin ang mensahe na dadalhin sa atin ng ating kapatid, ng ating brother Ansel Becerra. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Morning! Wala ko kayong napapansin sa aking boses. Naiiba. Salamat tayo sa Panginoon dahil sa bagong umagang muli ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Di lamang muli tayo upang magkasama-sama, kundi higit sa lahat, muli nating matunghayan ang salita ng Diyos na buhay, kumikilos, at tunay na praktikal sa pang-araw-araw po nating buhay. So nabasa po natin talata sa aklat na magagawa kanina. Napakaganda ang naging huwaran na magandang nagiging pattern ngayon ng mga churches worldwide. Ano po? Kung paano palalaguin ang isang iglesia sa kanyang memberships. At alam natin ang mga tungkulin ng bawat isa sa atin. Lalo na po yung mga nanunungkulan sa ating iglesia. Hindi lingid sa kanila ang mga kanilang dapat na tungkuling gampanan at gawain. Ang ating pong pagtatalakayan ngayong umaga ay hindi po doon sa mga nasa frontliners. Ang pagtatalakayan po natin ngayong umaga ay tayong mga kapatiran na nasa likod. Nasa likod ng entablado, nasa likod ng harapan ng altar na ito. Kayo pong nakaupo. At linggo-linggo namin nakakadaupang palad sa pananambahan, sa fellowship, sa pananalanginan, sa pag-aawitan. Lingid po sa ating kaalaman, ang bawat isa po sa atin, tunay ay may tungkulin na ipinagtagubilin ang Diyos sa atin. Iisa lang naman po talaga ang pinaka-uno at pangunahing ipinagtagubilin ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. At ito talaga ang pinakabuod ng ating pananampalataya. Kung ating tutunghayan sa aklat ni Juan, sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 13, talatang 34 hanggang 35. Juan, Kapitulo 13, talatang 34 hanggang 35. Ito po ang sinasabi. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa kagalakang ipinagkakaloob niyo sa amin tuwing na kami ay nadako sa banal mong templo. Sa dakong ito, Panginoon, na kung saan di lamang ang inyong kahiwagaan, di lamang ang inyong kadakilaan, di lamang ang inyong kaluwalhatian, ang aming nagiging nasasaksihan, kundi kung paano rin kayong matagumpay na kumikilos sa aming kalagitnaan sa tuwing kami ay magtitipon-tipon at magbubulay-bulay ng inyong mga salita. Dakilang Diyos, dalangin po namin, Ama, sa pagkakataon pong ito. Pakalinisin mo po ang inyong mga anak upang sa ganon sa inyong mga pangungusap, mataglay namin ang ninanais mong muli para sa amin. Sa isang bagong umaga na siyang kikilos sa aming buhay upang sa ganon, magmula ngayong araw na ito ay maging kaiba ang aming pananaw tungkol sa aming pakikipagniig sa iyo, di lamang sa pananampalataya, kundi maging sa aming pag-ibig sa isang Diyos na dakila. Ito pong aming samo at hiling sa pinakamatamis na pangalan po lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Sa aklat po ng mga gawa, nakita natin yung napakagandang pattern ng church. Bagong silang, no? Bagong sibol ang iglesia. At dito ay nabubuod sa apat na bagay ang nagiging gawain o kaabalahan ng mga kapatiran. Una, sinasabi, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol.
Yan po yung nakutunghayan natin sa talatang 42. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. We have been given 4 patterns. No? Una, sa pananatili sa itinuro ng apostol. Yan. Pananatili sa faith, pananatili sa doctrine, pananatili sa itinuturo ng banal na salita. Pangalawa, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. In fellowship. Sa tuwing tayo magkakatipon-tipon, na kung saan 2 o 3 ay nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, siya nasa ating kalagitnaan. Pangatlo, ang pagpipira-piraso ng tinapay na madalas natin ginagawa tuwing unang linggo ng kada buwan. At ang pang-apat, sa pananalangin. Napakadali natin bigyang emphasis yung bahagi ng una at pangatlo. Yung una, yung pananatili sa turo ng aral ng mga apostol, at yung pangatlo, yung sa pagpipira-piraso ng mga tinapay. So, at this point, I really wouldn't like to divulge. Ayaw mo na tumalakay sa mga bagay na yon. Ipapaubayan natin yon sa marahil mga ibang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataon, 2 bagay ang nais nating bigyan ng pansin at diin. Ang ikalawang bahagi, ang pagsasama-sama bilang magkakapatid, at ang ika-4, ang pananalangin. We always would have thought that for the church to survive and for the church to flourish, we always would have thought if the doctrine is good, if the doctrine is faithful to the truth according to the Word of God, then the church of the Lord would really prosper. We also would have thought na pagka linggo-linggo natin gagawin yung Lord's Supper, or once a month natin gagawin yung Lord's Supper, or once a year lang natin gagawin yung Lord's Supper, and then we are a prosperous church. Kadalasan ang iglesia nakakalimutan yung ikalawa at yung ika-4 na bahagi. Ang pagsasama-sama bilang magkakapatid. Lingid sa ating kalaman, alam natin yung minsan may binabansag tayo sa mga kapatid pag nakikita lang natin ang araw ng kasal, binyag, at libing. Very familiar tayo dyan. Yung tawag natin KBL. Always remember, you cannot survive in the faith alone. Kung mananambahan lang tayo tuwing araw ng linggo lang, o tuwing araw lang Pasko lang, o kung araw lang ng mga mahal na araw, saka lang nakikita tayo sa simbahan, paano yung ilang mga linggo na hindi tayo nadalo? Then we would have been malnourished in our Christian life. Mahalaga sa ating bawat isa ang matunghayan, ang kahalagahan ng pagsasama-sama, the fellowship of the brethren, of the brothers. Kanina po, finlash natin yung sa Matipo. Actually, I had second thoughts filming that captions. No. Una, ang pangamba ko ay baka maging kapurihan ng mga natatampok na personalidad na inyong nakita kanina. Huwag naman manawarin ganung mangyari. Pangalawa, ay magkaroon ng kaibang interpretasyon tungkol sa inyong napanood kanina. It could build up pride among those who have been flashed on the film. But then it could bring much more encouragement for those. Isang malaking kalakasan ang masaksihan ng gawain ng Diyos. Maaari palang gawin sa iisang simpleng pamamaraan, ngunit buhay at kita nating kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. The church really is not really kailangan maging magarbo. Ang mga miyembro, kailangan lahat postura. Ako na binyagan sa UCCP, ako na miyembro ng UCCP, ako na nampalataya at nanumpa sa UCCP, ako na isang iniligtas ni Kristo, na natunghayan ko kung anong ibig sabihin ng pagliligtas ng Panginoon, ang pagtanggap sa Kanya bilang personal na Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay, ang gawin siya bilang hari ng aking buhay. Ang gawin siya na siyang nakaluklok sa sentro ng aking puso. But still, it would culminate to the simplicity of faith and of love.
Minsan tatanungin na, ano ba nga kuya ang tungkulin ko bilang isang bagong miyembro? Actually po, membership could come in two forms. Maaring maging miyembro ka dahil nabinyagan ka, o nakapanumpa ka, o itinalaga ka. And you are given a piece of document, a paper. But then eventually, sa pagdaloy ng panahon, kung miyembro naman ako dyan, miyembro ako yan. Pero hindi nakikita ang iyong anino sa pananambahan. Or a membership in the form of in the spiritual realm. Isa kang miyembro ng simbahan ng UCCP hindi dahil sa papel, kundi dahil ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Na kung saan, bagamat ikay nabautismuhan o nabinyagan o naitalaga sa simbahang ito, ay nagkaroon ka ng pasanin hindi lamang maging bahagi ng lingguhang pananambahan, kundi maging bahagi ng isang kapulungan ng pananalanginan para sa iglesia. Two things lang talaga ang maaring ikataguyod ng isang simbahan. At yun nakasalalay sa mga miyembro. Pag ang miyembro ay tumigil sa pagdadalo, sa pagsasama-sama, mamamatay ang simbahan. Una. Pangalawa, kapag ang miyembro ay tumigil sa pananalanginan, I can't imagine what form of church would be UCCP Kalaka without a prayerful membership. Nagagalak kami dahil sa laki ng bahagi ng pamiyembrohan ng UCCP Kalaka, nasa mahigit 1,000. Siguro tatakbo sa may 2,000. And we just only see a few faces every Sunday attending the church. Ano ang sakit? Dahil ba talagang tinatamad? Because primarily we have neglected the fourth and most important part of our role in the church. Ang tinatawag sa talata, ang pananalanginan. Sa Colosas Kapitulo 2, Kapitulo 4, sa ika-4 na kapitulo ng Colosas, mga talatan 2 hanggang 4, ganito ang sinasabi sa talata ng Panginoon. Kapitulo 4 ng Colosas, sa liham ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas, Kapitulo 4, talatan 2 hanggang 4, ito ang sinasabi. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon, ayon kay Pablo. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. I just like to ask, how many of you right now, while I speak before you, does pray for me in front of you? Ilan sa inyo, sa pagkakataong ito, sa aking pagkatayo, sa inyo pong harapan, ay nananalangin para sa inyong lingkod? Kadalasan ang ating patunghay sa mensahe ng Diyos ay makapakinig lamang na mensaheng ihahatid sa atin ng tagapagmensahe. Nakakaligtaan natin ang mahalagang bahagi natin sa Ebanghelyo at sa preaching service. Yaan ay ang ipanalangin di lamang ang bawat isa sa atin, kundi ipanalangin ang inyong mga lingkod na siyang naitalaga ng Diyos na maipahayag ang kanyang mga salita. A church would never survive without the prayer of the membership. Kung paano ang isang bansa ay hindi maaaring maging matatag kung walang boboto, ganun din sa iglesia.
Kung walang tinig na aabot sa langit ng mananalangin, di lamang para sa inyong kapatid, kundi ganun din para sa inyong mga manggagawa. Nakalulungkot at magiging napakalungkot ang isang iglesia. That's one point, the fourth part of the verse that we're trying to meditate upon with. Pag may isang kapatid na nagkukwento tungkol sa Panginoon, ba magkakabarkada kayo, no? And you go out, and siguro isang upuan dyan sa lugawan, o kaya isang upuan dyan sa lumihan, kaya minsan nagkaupuan dyan sa isang bahagi sa McDo o Jollibee, o kaya 7-Eleven. And eventually, napag-usapan ang tungkol sa simbahan. Gaano ka-aware tayo, gaano kalinaw ang ating pag-iisip na ating maalala, Lord, sa aming pag-uusap, tunghayan mo kami. If a member would be so conscious on how to pray on all occasions, then the church, there'd be no problem for the church not only to survive, but also to be purified upon the day when the Lord comes back again to reclaim His own. Ang pangalawang bahagi na sinasabi sa talatang 42 ng Aklat ng Mga Gawa sa Kapitulo 2, ang sinasabi sa pagsasama-sama. What is there in a fellowship? Ano ba meron sa pagtitipon? Bakit ba mahalaga ang pagtitipon? Bakit mahalaga sa isang miyembro ang dumalo ng pagtitipon? At ngayon ako'y miyembro na, ano ang aking bahagi sa pagtitipon? Sa Colossus Kapitulo 2, ating tutunghayan, sa Colossus Kapitulo 4, talatang 2 hanggang 4, kanina natunghayan natin ang tungkol sa panalanginan. Sa ikalamang talata, ganito ang sinasabi, hanggang ika-6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawilis sila sa pakikipag-usap sa inyo. At pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Ang kadalasang sakit ng isang iglesia is kung ang mga kapatiran, sila-sila lang ang nagkukwentuhan. Oh. UCCP ka na, sige, ay, naalaman mo yung activity natin sa UCCP and then kwento kayo, haba sa UCCP event, but then eventually, may isang katabi na out of place. Ako'y naniniwala na sa bawat pagtitipon natin tulad nito, sa bawat pananambahan natin, may isang nakaupo riyan sa inyong tabi. Kalabit man ay di nakalabit. Nakumusta man ay hindi nakumusta. Napakaganda ng ating kaugalian na meron tayong pagbabatian. Ano po? Ang disadvantage noon ay then nakapagbatian na, then I have done my part and then that's it. Nakamayan. Pagkatapos nun, sino nga yun? Ay, nakita ko ba simbahan? Sino may babayo na nakanaligo? Kinamayan mo pa nga eh. And eventually, we did not really fulfill what has been written in the Word of God na sa ating pagsasama-sama ay magkaroon tayo ng isang objective. At sa talatang ito ating matutunghayan ang objective na yan. Ang sabi niya, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. The main primary reason, as I would have always told and would always preached, is that the main objective, that the main role of the church is to bring more souls to Christ. To bring more souls to Christ.
Kung tayo magkakapatiran lamang magkukwento at mag-uusap-usapan, hindi natin makakausap yung bagong nakita nating mukha. What would it profit us? Ano may bibigay nitong kapakinabangan sa atin? Naririto na ang ating isang pwede sanang dalhin sa Panginoon, hindi natin nadala. Dahil hindi natin siya kinausap, hindi natin siya kinumusta. Kaya't nung sunod na linggo, hindi na natin siya nakita. Nakakatuwa sa tuwing araw ng mga kasalan at sa araw ng mga binyagan, marami tayong nakakasalumang hindi naman natin talaga kaaniban. And I just feel so sad to see members of churches na hindi man lang nakamayan, hindi man lang natanong ang pangalan, hindi man lang naanyayahang sa susunod na linggo, sana po kayo'y makadalong muli. The role of the membership really is to outreach to these people, to reach out our hands to them, for us to be part of how the Lord would really bring more harvesters for His harvest. Akala natin ang mga mag-aani lamang ay ang mga manggagawang nasa sa inyong mga harapan. Well, then that's not it. Tayo man din ay mga mag-aani sa ating mga larangan. Sa kanya-kanyang simpleng pamamaraan, may bahagi tayo sa ganitong gawain. So the first part really is to have a prayerful church. The second part is to have a hospitable church. Hospitality. Okay. And the third part is impartiality. Tungayan natin sa Santiago. Sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 2, mga talatang 1 hanggang 4. Ito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito ka maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. The third sickness of most membership is pag member na, ang binibigyan na ng pahalaga, yung kapwa member na. O kaya, yung mga balikbayanan. Mostly, naya-announce sa ganito, nanggaling sa ganito, balikbayan. And I could just really smile and see how the members would flock the person and likewise extend their hands for handshake. Pero yung isang kapatid na simple lang, isang beses ang taon nakita sa simbahan, hindi pa nakamayan. Napaka-ironical, ano po. But then the Word of God is so true and is so practical. Hindi lang noong unang panahon, kundi hanggang ngayon pala ay nangyayari pa rin. We have so much to do for the church, and we can do so much more for our brothers, and likewise for our friends. Ang kadalasan na nakasakit ng isang iglesia sa kanyang membership is nagkakatumpok-tumpok. Ito, mga nagtatrabaho sa gobyerno, nakaumpok. Ito, mga professionals, nakaumpok. Yung mga mag-aalaga ng baboy, nakaumpok.
Yung mga magkamatis sa matipok, nakatumpok din lang sila. And then, yung mula doon sa professional, minsan hindi nakakapunta doon sa tumpukan ng mga nagbababuyan. O yung mga nasa sa galing ng ibang bansa na tumpukan, hindi na nakakatumpok doon sa magkakamatis lamang. And what do we have? Then we have divisions in the church. And then we become impartial members of the church. Meron tayong tinatangi. Nagkakaroon tayo ng kinikilingan. Kaya nga napakahalaga sa atin na malaman kung ano talaga ang inuutos ng Panginoong Jesus sa atin. What really was the command of the Lord for us, members of the church? For us who became disciples of His Word. For us who were saved. For us who have been and who have declared, the Lord is my God and my King and my Master. What would have happened? Ang napakasarap na sanang pangitain at panoorin ay kung makikita natin ang isang bagong balikbayan, kinukumusta si nagkakamatis lamang, kinukumusta si nagbababuyan lamang. Ang nangyayari sa atin kadalasan ay baligtad. Si nagkakamatis, kinukumusta si balikbayan. Si nagbababuyan, kinukumusta si balikbayan. It's always so easy for the lower to raise his level to the level of the higher. But it's always so difficult for those who have been on top to go down and reach out. Those who have been below and way, way below. Saan talaga nag-uugat? Saan nagsisimula ang ganitong sistema at nababago ito? Isang bagay lang po. Una, sa pananalangin. Kaya nga sabi natin, if the church is prayerful, then it is a powerful church. Kung ang isang iglesia ay mapanalangin, ito ay isang makapangyarihang iglesia. The Spirit of the Lord could work more powerful with a church that is really powerful in prayer. And likewise, hindi na pag-uusapan sino yung kakamayan at hindi na din pag-uusapan sino yung kakapulungin. I could have divulged in so many more other things na magiging dapat na role sana ng isang miyembro ng isang iglesia. But then of course, the most important thing is for us really to realize that beyond our salvation and beyond the holiness that God has imparted to us through Jesus Christ, likewise, we are to live holy before the Lord and praising God. Napakaganda ng huling talata ng Aklat ng Mga Gawa na ating nabasa kanina. And really, this is where makikita natin na ang kaaniban ng iglesia sa pagkakataong ito sa ating mga talatang nabasa is active and alive, not only in prayer, but also likewise dun sa tatlong aspeto na ating nabasa kanina. Sa pananatili sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, at sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Kaya naman nga sa mga huling bahagi ng talata, ating mababasa talatang 46 hanggang sa talatang 47. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Sino nga ba ang nagdadala ng mga inililigtas? Tayo ba yun? It's really the Lord. Bakit? How did it happen so? I believe that if the Lord would have seen a church that would have not functioned
and likewise would not have obeyed his commandments, then he'd not give a single soul to be saved in the church, because the church is not a good steward likewise of the gospel. Pag ang isang iglesia nakita natin araw-araw ay may bagong kaluluwang dinadala ang Panginoon upang dito sa pamagitan ng ating pagtitipon ay maligtas at makakilala sa Kanya bilang personal niyang Panginoon at tagapagligtas, masasabi natin ang iglesyang ito ay isang mabuting katiwala ng Ebanghelyo ni Jesus. Then the Master would likewise entrust these souls to us so that we may minister to them. Ipagkakatiwala ng Panginoong Diyos ang mga kaluluwang ito sa atin upang sa ganon ay matugunan natin ang kanilang mga pangangailangan. John chapter 13, verses 34 to 35 sums up all of these things. Isa lang naman talaga. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. And how do we show our love? We show our love sa pamagitan ng pananatili sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, lubos sa aming pagpupulit pasasalamat. Alam namin, Panginoon, na sa aming payak na kaisipan, maaari na rin, Panginoon, sa aming maling mga naging kaugalian. O kaya, Lord, sa aming naging mga background, hindi lamang sa social status, kundi maging sa pagkamulat mula pa sa pagkabata. We have always tagged ourselves, Lord. We have always given a mark. We are this. We are like this. But then we just pray, dear Father, that by your love and by your grace, we know who we really are in front of you. That by your grace, Lord, makilala namin, Panginoon, sino kami sa inyong harapan. And sino ang aming mga kapatid at sino ang mga kaluluwang nais mong dalahin sa pamamagitan ng inyong mga anak. Tunay, Panginoon, isang dakilang panalangin. Gawin mong isang mabuting katiwala ang inyong iglesia sa pamagitan ng mga kaaniban nito. Matunghayan mo kaming tapat, Panginoon, sa Ebanghelyo, at tapat na naglilingkod at walang humpay na nananalangin, di lamang para sa aming mga sarili, kundi sa buong iglesia at sa mga manggagawa nito. Purihin ka, O Diyos. Marami pong salamat sa pinakamatamis na pangalan ko lamang ng Jesus. Amen. I would be true of all devoted friendless. I would be giving and forget to give. I would be born, for I know my weakness. I would look up and love and love and leave. I would look up and love and love and leave. Inanyaya akong magsitayo ang lahat upang ating
sasambitin ang bahagi ng ating pananampalataya, ng ating muling pakikipagtipan sa Diyos at sa ating bayan. Atin pong ilagay ang ating mga kanang kamay sa ating dibdib at atin pong sasambitin ang ating mga pangalan at atin pong sabay-sabay na sasambitin ang bahagi po ng ating muling pagpapatibay ng ating pananampalataya at ng ating pakikipagtipan sa Diyos at sa ating bayan. Ako si Jonathan Estilo, kaanib ng UCCP Calaca, ay sumasampalataya na ang Iglesia ay katawan ni Kristo, ang kalipunan ng mga pinagkasundo sa Diyos sa magitan ni Jesucristo at pinagkatiwalaan ng ministeryo ni Jesus, na muling pinagtitibay ang aking tipan sa Diyos at inihahandog ang aking buhay, lakas, talino, talento, kakayahan at maging ng aking kayamanan. Palagian kong ilalagay sa unahan ng aking mga prioridad ang kanyang kaharian. Susundin ko ang lahat ng kanyang kautusan. Ipamumuhay ang kanyang katuruan. Laging magiging bahagi sa lahat ng kanyang gawain at palagi ang sasangguniin sa anumang pagpapasyang aking gagawin sa aking buhay. Muli ko ring pinagtitibay ang aking tipan sa aking bayan at sa pagmamahal sa kanyang sangnilikha sa abot ng aking kakayahan at lakas kay Jesucristo. Pangahawakan ko ang tipan na ito hanggang ako ay nabubuhay. Ihahandog ko ito sa magampanan ko ang tungkuling makatulong sa kasusulong ng katarungan, kapayapaan, kaayusan ng buhay at kasaganaan. Magiging bahagi rin ako sa panawagan sa sambayanan na magbalik sa Diyos at manatiling nangahawakan sa mga pangako ng Diyos na buhay upang ito ay wag nang muli pang maging alipin ng pagkakasala, malugmok sa abang kalagayan sa buhay, at mapanatili ang kaganapan ng buhay na inihahandog palagi ng Panginoon Diyos nang walang pag-alinlangan kasama ng kapulungang ito. Nawa ay samahan ako ng Diyos, palakasin at laging patnubayan. Maganap nawa kanyang kalooban. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang-masaya pa rin sila sa bukas palad at pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Mga kapatid, halina at sama-sama tayong magbigay ng masaya, pagkaloob natin sa Diyos ang bunga ng ating mga pinagpagalan. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender.
May Jesus take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, Lord. I give myself